Dito naman tayo. Dito naman tayo sa balitang may sibakan na naganap. Mayroong sacrificial lamb. Mayroong aso na itinaboy. Na dahilan ng mga kahayupan dyan sa Kongreso, di umano. Oo, sinibak ito mga bossing, pero nasaktan siya. Sumakit ang kanyang puso. Nung sinabing siya ay sinibak, hindi raw siya sinibak. Sinibak daw niya yung sarili niya dahil masakit yung ipin niya. Pakinggan natin itong Committee on Appropriations na pagbibidahan ngayon ni Stella Kimbo. Palakpakan, Kimbo, putang ina. Ikaw na ang bagong pinuno ng isa sa pinakamalakas, makapangyarihan na komite sa Congress. Pucha, palitan mo na yung mga bag mo. Yung mukha mo, palagyan mo na ng mga diamante para gumanda ka. Putang ina, Kimbo, lahat ng mamahaling bagay bilin mo. Tapos itapal mo sa pagmumukha mo para hindi namin nakikita yung mukha mong hindi naman yung mukha mong kamukha ka ni Palito. Sabi ni Diego Latigo, yan yung may artista ba na hindi naman mukhang artista? Oo. Kaya kailangan niyang punuin yung katawan niya ng mga kolorete kasi tangina, mukha siyang kabayong walang hinete. Pati butas ng ilong mo, lagyan mo na rin ng diamante. Para pag umatching ka, putang ina. May nakaharang sa butas ng ilong mo. You know, Mr. Chair. Ang ina magsalita para si Inday Garutay. Walang hiya naman yan, sige, lokohan portion, sabi ko nga eh. Yung demonyo, pinalitan mo lang ng demonyita. Yan. Paano na bayang Pilipinas pag ganyan? Pero wag kayo mag-alala, hanggang May na lang naman yan si Kimbo. Matatalo din yan na pagka-mayor. Matatalo yan pagka-mayor sa Marikina. Hindi yan mananalo sa asawa ni Marcy. Hindi yan sa asawa ni Marcy, hindi yan matatalo. Kaya humanda kayo. Yung mga Kimbo. Yung mga Kimbo dyan sa sa Marikina. Humanda kayo. Ano nangyari pala kay Marcy Teodoro? Diyan sa pagka-congressman niya. Kalaban niya doon yung asawa ni ni Kimbo eh. Si Kimburat. Kasi di ba merong TRO, yung Korte Suprema patungkol doon sa mga kandidato, si Erice. Si Erice nagsimula noon eh. Sino pa ba yung mga yung mga kandidato na ibinalik yung mga pangalan nila sa balota? Naibalik na ba yung kalaban ni Tambaloslos? Pakinggan natin to, mga bossing, tapos reaksyonan natin. Sa unang araw ng pagbabalik ng Kongreso mula po sa bakasyon, may sibakan agad na nangyari. Ang casualty. Sabi, sibakan. Utang ina, ginawang kahoy. Ginawang kahoy itong si Zaldico, si Zaldicupal. Ginawang kahoy, sinibak. Puta ragis yan. Zaldi, sinibak ka pala. Anong sinasabi mo, nag-resign ka? Ang nag-resign, hindi sinibak. Sana ang balita ni Ed Lugaw, pagbalik ng Kongreso, isang tangang congressman ang nag-resign. Sana ganun. Hindi. Ang balita ni Ed Langaw, ang balita niya, pagbalik ng Kongreso, isang kongresista ang nasibak. Nagkasibakan daw dito. Pero sinabi dito ni Ed ni Ed Ligaw, na ikaw daw ay nasibak. Ang inang yan. Tapos sinasabi mo na ikaw ang umalis. Kung ikaw ang umalis, tangina, bakit ang balita ng TV5, sinibak ka daw? Ang sakit nito, saldi ko. Napakasakit nito, putang ina. Alam mo yun, hindi ka na nga katangkaran, hindi ka na nga kagwapuhan, mayaman ka lang, pero putya, pinaglaruan ka pa rito.
Ginawa kang aso. O mga bossing, mga nasa comment section, kung isang aso, si Zaldico, anong klaseng aso siya? Hoy, wala naman nagpapakulay dito. Anong nangyari? Puta, nakakalimutan nyo na yung mga responsibilidad nyo O, matulog na tayo. Mamimigay pa ako ng 500 mamaya Kayo talaga Askal. Puta, kawawa naman si Zaldico. Ginawang askal. Siwawa. Sabi niya siwawa Walang hiya na yan Patawag mo Zaldico si Ed Lingaw. Dahil hindi totoong nasibak ka. Oo nga fake news to si Ed Luga. Sabi pa naman niya nasibak daw si Zaldico nag-resign naman yung tao. Diba Defenders of the Sun, ang dilim-dilim dito sa live stream na to. Tapusin na natin to para makatulog na tayo. Nakakapagod. Sige na, diretso. Ang chairman ng House Committee on Appropriations, si Ayan ousted Zaldico. Ba't hindi mo idemanda tong TV5 kung totoong ikaw ay nag-resign? Bakit nakalagay dito ousted as? Tinanggal ka. Pinalitan ka sa ayaw at sa gusto mo. Pinalitan ka. Anak ng tinapay. Wala ka kasing bilang. Wala kang silbi. Buti pa si Esmeralda Francis. Nagpapakulay pa. Chori-chori. Brown out. Salamat kay Esmeralda Francis Zaldico. At hindi po ito basta-basta. Ang komite sa appropriations na marahil ang isa sa pinakamahalaga at pinakamaimpluwensyang komite sa buong Kongreso. Dahil ito po ang bubuo ng taon ng budget ng gobyerno. Lahat ng mga ahensya ng gobyerno halos manikluhod na dadalaw sa Appropriations Committee. Kahit sino man ang namamahala sa Appropriations Committee, siguradong malapit siya sa mga Diyos ng Kongreso at ng Malacanang. Grabe, Appropriations Committee. Malapit sa mga Diyos ng Malacanang at Kongreso. Putang ina, sino ba mga Diyos dito? Putang, hindi ba naghalal tayo ng mga congressman? Hindi naman tayo naghalal ng mga hari. Lalong-lalo na tayo naghalal ng Diyos. So, ibig sabihin, eto si Ed Langaw, sinasabi niya na itong mga nasa Congress, nag-aastang mga Diyos, pati yung mga nasa Malacanang. Kaisa ka naman pala namin, Ed Lingaw Bakit minsan yung mga balita mo pang siraulo? Wala na, Zaldico. Putang ina, nila. Matapos ka nilang gamit-gamitin, matapos ka nilang gawing aso, putang ina, tinapon ka na lang ng ganun-ganun, niligaw ka na parang pusa para hindi ka makauwi sa bahay. Zaldico, kung ako sa'yo, putya ina, lahat ng baho ng mga kasamahan mo, ilabas mo na. It's about time. Baguhin mo yung course ng buhay mo. Bago ka pa man makarma at bago ka pa man singilin ng mga nagawa mong kahayupan sa buhay mo, kung ako sa'yo, bumawi ka na bago ka pa ipapatay ng mga to. At sabihin natin, siya ang tunay na malapit sa kusina. Katunayan, nung nireklamo ni VP Sara Duterte ang budget ng kanyang ahensya, ang pininteriya ni VP Sara ay si Speaker Martin Romualdez at si Appropriations Committee Chairman Zaldico. Ang hirit ng bise, ang budget ng Pilipinas ay hawak lamang ni Ko at ni Speaker. Malinaw, ang budget ng Pilipinas hawak lang ni Ko at ni Romualdez. Riding in tandem po sila, mga bossing. Nakasakay sila sa isang motor na bigat na sa kanila sa laki ng mga kinulimbat. Oo. Hindi nila kinulimbat lambat. So sila daw ang sinasabi ni Inday Sara. Sinasabi ni Inday Sara dito na silang dalawa lang naman daw may hawak ng mga budgetan. Kaya ayun. So yung mga insertions, yung mga idinagdag na pera, binabawas, dinadagdag, mga porsyentuhan, putya, ito daw ang may akda, itong dalawan to ang nag-imbento. Kaya walang hiya talaga naman, Romualdez. At medyo kakaiba rin kasi ang kaso ni Ko. Sa nakaraang mga kongreso, ang Appropriations Committee ay binibigay lamang sa mga napaka-senior na congressman na malapit sa administrasyon.
Si Ko ay nasa kanyang pangalawang termino pa lamang nang makuha ang Appropriations Committee Chairmanship noong 2022. Mantakin mo, second termer na congressman nakakuha ng pinakamakapangyarihan na posisyon. Ang ina niyan. Usually binibigay ito sa mga senior senior na mga congressman, yung mga talagang matatanda na talagang alam na yung mga nangyayari sa bayan. Diyos mio, belated happy birthday bossing ako sa linggo pa. Hindi pa, sa 30 pa birthday ko. Isang buwan ko talaga sinicelebrate yan, boss Nick Regachuelo. Salamat kayo Mr. Chair, mabuhay ka, God bless you. Happy birthday sa iyo sa linggo, mauuna ka pala. Sige, diretso natin to, Zaldico. O yun nga, second termer pa lang ito, si Zaldico. Tapos sa kanya na napunta ito. Aba, sa ibang klase. Tapos ito matindi. Nung tinanggal siya, napunta naman doon sa taga Marikina. Parehas din na mga bagito pa lang. Wala kang alam sa mga rules eh. Nakita nyo, binaboy ni BP Sara sa Senate ay sa Congress Inquiry. Noong budget ni BP Sara, yung unang pinag-usapan yung budget ni BP Sara, pati yung libro-libro. O hindi ba? So, saan ka makakita ng mga ganitong putang inuwang walang alam sa buhay? Mga nagsiyaman lang, gaganda ng mga relos, ang gaganda ng mga sasakyan. Tapos sila na ngayon ang mga namamayani dito. Sa bagay, okay lang din. Oo, kasi nga, pagdating ng Mayo, wala na rin naman sa Congress yan si Kimbo. So magtatalaga na naman ang panibagong kawatan. Ay, hindi pala. Panibagong membro o panibagong hawak na itong committee na to. Wala rin siyang distrito. Siya po'y kinatawan ng party list group na Ako Bicol. Takin mo, wala kang distrito, tapos ikaw ang may hawak ng pangalawa sa pinakamataas na posisyon, makapangyarihang posisyon sa Congress? Magkano kaya ang inambag nito ni Zaldico sa kampanya ni Bongbong Marcos at ni Romualdez para bigyan siya ng ganitong mga pribileyo? Isa po siyang negosyante mula sa Albay, pinuno ng SunWest Ako po, ito na SunWest Group of Companies Real Estate Construction. Anak ng tinapay, meron kang construction firm, tapos nandiyan ka sa Congress, tapos ang project mo nangungontrata ka. Sabihin nyo ngayon na hindi kayo corrupt. Sabihin ninyo na matino kayong mga tao, hindi nga kayo nagda-divest, hindi kayo nag-divest dito sa mga companies na to kahit na may conflict of interest. Anong tawag doon? No? Di panluloko. group of companies na nasa construction, power generation at real estate. Kaya't parang hindi pa ganon kalalim ang kanyang hugot sa politika. Pero ano pa man, bakit parang biglaang napatalsik sa kulambo itong si Zaldico? Kasi nga siya yung pinakawalang bilang sa kanila. Siya yung pinakawalang kwenta, hindi naman siya kapamilya. Kaya siya ang sinakripisyo. Kaya nga nakakahiya ito, Zaldico. Nakakahiya ito. Ibig sabihin, putang ina, basura lang ang tingin nila sa'yo. Nagtrabaho ka ng maayos sa kanila. Sinalag mo sila. Sinabi mo pa nga na si Tambaluslos ang pinakamagaling na presidente. Sabi ni Joker Arroyo, sinabi mo pa na kurap ang Davao. Kurap ang DepEd dahil sa pamumuno ni Inday. Putang ina, mantakin mo. Nagsinungaling ka ng bonggang-bongga dahil sa pamilyang satanas na to. Kaya Zaldico, bawiin mo, bumawi ka. Putang ina, ipakita mo sa bayang Pilipinas na matinong tao ka. Total naman, tinalikuran ka nila. Putya, kung ako sa'yo, magsalita ka na, interviewin kita. Sa unang araw ng sesyon kanina, may naghain ng mosyon na deklarang bakante ang posisyon ni Ko bilang Appropriations Committee Chairman. Ang pagdeklarang bakante ang isang posisyon ay katumbas na rin po ng pagsibak sa isang opisyal. At ang mosyon ay hindi galing sa kung sino-sino lamang, kundi sa mismong anak ng presidente na si Congressman Sandro Marcos. Ang tanong tuloy ng ilan, meron ba itong ibang ibig sabihin? Isang oras matapos siyang masibak sa katungkulan, naglabas si Ko ng sariling pahayag. Kusa raw siyang nagbitiw dahil sa ilang pressing health concerns. Yun lang, kahit si Congressman Benny Abante, ang co-chairperson ni Ko sa Appropriations Committee, ay nagulat sa kanyang pagkakatanggal. So, ibig sabihin, sinungaling ka talaga, Zaldico. Hindi totoong nag-resign ka dahil may sakit ka. Ultimo si Abante, tropa mo na yan. Utay na, magkamukha na nga kayong dalawa eh. Mantakin mo yung kaibigan mo, hindi alam na may sakit ka.
Ang lakas-lakas mo pa daw kahapon, ang lakas mo pa kumain ng crispy pata. Tapos may sakit ka. Ano sakit mo? Baka sakit mo sa utak kung hindi sa kamay. Oo, baka kusang kumakati yung kamay, kusang nangunguha ng mga bagay na hindi naman sa iyo. Na hindi naman sa kanya. O, delikado yan. So, ibig sabihin talaga dito, sinibak ka, sir. Whether, kahit na gusto mo pang i-redeem yung sarili mo, sir, sinibak ka. Ginawa kang sakripisyo kasi wala ka daw bilang. Kaya kung ako sa'yo, Zaldico, kung ako sa'yo, normal na congressman ka na lang, pag-alagala ka na lang dyan. Baka mamaya sumama ka pa sa akap ni Romualdez para mabigyan ka ng 777. O kung ako sa'yo, sir, naku, ilabas mo na lahat ng kabulastukan. Mantakin mo, sila ang dapat palitan, pero putangin na ikaw ang inuna nila. Nirereklamo ng taong bayan yung presidente natin at saka si Tambaloslos, tapos ikaw ang unang inalis nila. So parang sinasabi ni Bongbong dito, tanggalin mo na yan, wala naman silbi yan eh. Sandro, bukas i-announce mo. Ikaw naman, Tenga. Hoy Tenga, mag-speech ka bukas. So ibig sabihin, may basbas ito. Zaldico. At dahil may basbas ito, at dahil nagmukha kang tanga, it's just right na ipaglaban mo sarili mo. At mukhang nagulat din sa kanya umunong pressing health concerns. Ito pa ang isang paramdam. Ang sabi ni Ko sa kanyang pahayag na I have always served at the pleasure of the majority. The fact na sinabi mo to, I have always served at the pleasure of the majority, it means, Zaldico, na umiiyak ka na. At sinusumbatan mo na sila. Ganun din lang naman, sinusumbatan mo rin lang naman sila dahil tinanggal ka nila nang wala kang kaalam-alam. Puta, pumapasok pa yata to si Zaldico sa opisina niya nung sinabi na, oy, hindi ka na dito. Hindi ka na dito, may pumalit na sa'yo. Yung kwarto mo, tingnan mo sa labas, meron ng letter Q sa pinto. Hindi ba? Hayop na yan. I've always served at the pleasure of the majority. So yun ang kanyang huling habilin. Yan yung kanyang huling salita bago siya malagutan ng posisyon. Ayan, I've always served at the pleasure of the majority. So ibig sabihin, yung majority na yan, baka yan din yung nag-usap-usap para patanggal ka. Kasi sabi nga ni Barret Bay, balita daw niya, nagkaroon daw ng 1, 2, 3. Hindi nyo, hindi lang kayo 777. Hindi lang 777, may 1, 2, 3 pa kayong mga hayop kayo. Ibang klase talaga. Pero alam mo, Zaldico, hindi ako naaawa sa'yo. It's a good riddance. Mabuti ka na lang, wala ka sa posisyon mo. Napalitan ka ng isa ring satanas. Pero at least hindi na ikaw. Kasi daw ang sungay mo, lintik ang haba. Kaya masaya na rin kami kasi kahit na papaano, kahit alam naman namin palabas lang ito, alam naman at least natanggal ka. Yun ang importante, kaya tuwan-tuwa si Banat Bay. serves lamang at the pleasure of the majority. So mukhang hindi na ito pleasure ng majority o ng liderato. Saan sumabit si Ko? Bilang Appropriations Committee Chairman, si Zaldico rin ang pinuno ng House Delegation sa Bicameral Conference Committee, ang grupo na gumawa ng pinal na bersyon ng General Appropriations Bill. Kung tanda po ninyo, sa BICAM nangyari ang maraming milagro sa budget gaya po ng paglobo ng Public Works budget ng 288 billion. Imagine na maraming milagro. So even si Ed Langaw ang nagsasabi na, putangin na, ang dami niyong mga kawatan dyan sa Congress at saka sa Senado, nagtandem pa kayo para lang palubuhin yung budget ng DPWH na hindi naman nila hinihingi ng 288 million. Alisan ng budget ang DSWD, DepEd, Agriculture, PhilHealth. Agriculture pa tinanggalan nyo ng budget, putangin na ninyo, wala na nga tayong makain. Hayop talaga tong ni Bongbong eh. Insertion ng 26 billion para sa akap at ayuda. Puro ayuda, putangin na talaga. Kaya tuloy, pati yung mga magsasaka, hindi na nagtatanim, humihintay na lang ng ayuda. Ganon din daw naman, hindi ka pa pagod. Pesos
at ang pagbawas ng pondo ng maraming social services gaya po ng DSWD, edukasyon, agrikultura at ang PhilHealth. Samantala, pinasok naman ang 26 billion pesos na pondo para sa AKAP, ang ayuda para sa kapos ang kita na hinala ng marami ay pork barrel lamang ng mga congressman at mga senador. Lahat po ng mga ito naging sobrang kontrobersyal at kinailangan ng damage control ng Malacanang. Bakit sila magda-damage control? Sino yung damage control? Ikaw, Zaldico, ikaw daw yung isang malaking damage kaya kinontrol ka nila. Yan to si BBM, lakas ng tama. Dito ang Pangulong Marcos sa halos 200 bilyong piso na mga proyekto. At sa huli, mukhang si Ko ang unang nalaglag dahil sa sigalot sa budget. Ang hindi lamang pumalinaw kung meron pang ibang malalaglag. Yari ka ngayon. Yari ka ngayon, Zaldico. Nakita mo yung sinasabi nila? Nakita mo yung sinasabi ng media? Sinibak ka. Tinanggal ka. So, ibig sabihin, Zaldico, wala ka na. You are now a nobody dahil wala ka ng makapangyarihang komite na hinahawakan. Mabuti nga sa'yo. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan.